Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. May nga pon Western Visayas, may nga pon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Merkules ng edisyon kita, Pebrero 25, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kumusta ang aton mga tagpalamati? Subong adlaw ginadumdum nato nung kaka-40 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Pati nagapabilin nga buhi, no? Ang hinimuan sang kadamaan, no? Para makig-away sa isa ka kausa. Kagamuning nakita naton kag padayon nga ginapakigbato sang kadamaan sa aton ang pinaka mga pagbag-o dapat, no? Kiti kadamo-damo kadaan, madamo-damo kadaan nga issue sang korupsyon ang nagagwa subong. Di ano bala ang dapat naton nga obrahon sini. Pero with EDSA People Power Revolution, nakita naton kung ano ang kapasidad sang tagsa ka Pilipino kung mag-unite kita bilang isa. May kita nagasiling pareho man ang obrahon naton pareho sadto. Pero ang gina-point out naton, no, sa aton nga mga kauturan nga hindi tagid pagkalibtan ang pagbantay sa kaban sang gobyerno, bisan sa level pa lang sang barangay hasta sa munisipyo. Dapat mangin watchdog kita sa tagsa naton ka komunidad. Kundiin ang pundo nagahalin, kundiin ginagastong pundo. Importante gid nga tipigan ang pundo na bangod kwarta naton ina nga mga taxpayers. Tanan kita naga contribute, no, sa buwis. Alin sa pagsakay mo sa tricycle, pagsakay mo sa jeep, sakay mo sa sikad, tanan ina, no, may tax kita nga ginabayran. That is why nga importante gid nga mangin watchdog kita, mangin tagbantay kita, no. Hindi pwedeng mag-ano lang kita, magpabulag-bulag kita sa mga nagakatabo sa aton subong. Ti ari naman ho 18 ka anay Marines. Ti nagbuyag-yag nga ti may mga ginpang dulong nga mga maleta. Pero ti ang pila sa mga ginpanglawag nagpahayag na yang nga ti wala sang kamaturan ining mga aligasyon nila. Ti lantang unta kung anong mangin development sini. Ti subong padayon man, no, ang pagbantay naton sa kaso ni former President Rodrigo Duterte
sa The Hague, Netherlands. Isang nagligad nga Lunes, nag-umpisa na ang confirmations on charges. So, ano ba lang expect sang aton mga kauturan dira? Kagti ang isa pagid no nga balantayan kay may mga ginpanglawag nga mga co-perpetrators sa kaso no nga ginpasaka kay former President Rodrigo Roa Duterte. Isa gani no sa na-mention mga kaabyanan sa confirmation of charges sang Lunes si Senator Bongo. Matapos ngati ginpamangkot ini siya sang reaksyon ngati na mention ng iyang pangalan. So no, sa opisyal may katungdanan ini siya bilang isa ka senador nga dapat mag-alagad kag amo nang iyang pagaunahon. Iti nauna naman nga nagpahayag ang mamalidha nga hindi siya anay maghatag man sang statement. Nagtihulaton ang mga hearings nga ginhiwat sang ICC. Idua sila ni Senator Bato sini ang mention sa confirmation of charges. Iti ang si Senator Go naman gina-deny no ang ining mga akusasyon. Iti wala siya nahadlok. Amo na ngati wala siya sang plano nga mag-absent sa trabaho bangod wala ini siya sang kasalanan. Samtang si Senator Bato de la Rosa naman no, tubtub subong ginapangita pa sang aton nga mga kaabyanan. Ito pila na ni kabulan si Senator Bato nga way maka-attend sa Senado. Kaya muning pamangkot subong kundiin siya. Minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon, mga kabiyanan, ang Iloilo Police Provincial Office nagpatigayon sang mandatory drug testing para sa masobra 500 ka pulis sang Iloilo Police Provincial Office. Yung mga takalabuto, no, ang IPPO. Makaupunta sa piyak nga linya ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon, sir. Sir Paul, may hapon gig, may hapon gig sa tanan niya tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Sir, kamusta ining patigayon nga drug testing dira sa bahin sa Iloilo Police Provincial Office? Nakita nato no nga si Colonel Bayani Rasalan ang nangunagid naghatag sa iyang urine sample. Kamusta, sir, ang drug test? Yes, no, sa subong wala pa naton makuha ang result sa ginpatigayon nga mandatory drug test, no. Actually hold ini or held ini hapon February 2026, which is na di ba from 20 ka mga personnel nga ginpa-idalom sa mandatory test. Ubod na dira ang inyo tagad sa may kapon nag-undergo man kita dira sa mandatory drug test. Kag ang kahapon nga ini the second batch ang nag-test order for at tubo ang aton ini nga programa we are required no sa ginatawag naton nga mandatory drug test twice a year. So ang target naton so before the and or before June 30 makompleto naton tanan-tanan ang aton diri nga mga personnel nga mapay-dalom Okay. Sir, ano ni nga mga unit, sir? We understand, masobra 1,000 ini, no? Sa duwa na ka rounds ang drug testing. Ano ni nga mga unit, sir, ang paidalom sa drug test? Ang tanan nga mga unit under the IPPO, so meaning aton nga ginpaidalom sa mandatory drug test.
kag ano sir, luyag man naton may baluan, may mga ginadudahan kamo abi, rason nga ti nagpa-drug test kamo sir dira sa IPPO? Yes, actually, ang aton ngayon is one of the initiative naton ini, no, especially sa aton programa under internal cleansing. Aha. Kaya ang gusto naton nga ang tanan naton sini nga mga personnel is masiguro naton nga why nagagamit sang ginadumilian sini nga droga Sir Paul. Kag one of the initiative nga ginobra naton amo ini Okay. madatumay ka ini. So another naman nga mga program naton regarding dira, no, luwas din may mga araman kita nga mga random drug test pagid. So this is to make sure nga ang aton nga mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo under IPPO wala nagagamit sang illegal nga droga. Kag kung may ara gid man, then ang appropriate naman dira nga mga administrative sanction ang ila naman nga pangatubangon. Kung di kita magsala sir, may kung mag-positive abi sir no sa una nga test, may understand may confirmatory pa ini. That is correct, no? Hindi ikaw sa una sining pag-undergo sa drug test is automatic na. So may mga proseso kita, and part of it among ginatawag naton nga confirmatory test. Confirmatory test pero ang sample same sa gihapon. Yes, pareho na lang na sa ginapadala na sa dayon na kung hindi ako magsala, no, national headquarters sa particularly sa aton PNP forensic unit. Aha. Pananglit may mag-positive sir, luyag may baluan sa aton nga mga kabyanan, ano ang mangin kaso nga tubangon kagti kung mapamatudaan na pwede makaka sa serbisyo ang pulis. Yes, that is correct. No, pag once nga mapamatod administrative cases nga i-file. So, ang sino man yung papamatudan nga nagagamit sang illegal nga droga, dako gid ang possibility nga dismiss o makakasa sa serbisyo, Sir Paul, once Okay. ka mapamatudan. Sir, more than 1,000 no ang paidalom sa drug test. Ang mga operatiba sang drug enforcement unit sir nadalaman sa pa idalom sa drug test. Yes, no, luwas dira may ara pagid nga mga random drug test ang Okay. aton dira nga ginaobra. Aha. So ang aton nga mga operatiba may separate pagid ini, luwas na is mandatory nga kabilugan ini. So may ara pagid na siya nga mga random drug test kita nga ginapatigayon sa ila. Timely gid sir kay kung na-observe sang aton nga mga tagpalamati sir, sige ang pagpanakop sir kagti importante man nga masiguro nga ang mga operatiba ta hilway sa paggamit sang illegal nga droga. Yes, that is correct. Amo gid na ang aton dira nga katuyuan, no, nga mapasiguro naton yang aton sini nga mga operatives kahit kung makita nato, no, tama gid subong ka dako ang ato naman na tigayon nga na-accomplish. So para nga hindi ma-erase naton ang pagduda sa aton sini nga mga pumulyo, mamintinar naton ang pag-alig sa mga pumulyo sa ila sini nga kapulisan. That is why may mga amo kita sini nga mga programa. So ginaprotektaran naton diri ang integridad sa aton sini nga organisasyon. Amo na ginatawag bala sir nga may moral ascendancy ang aton nga PNP personnel sa pagpatuman sang katungdanan ilabi na sa kampanya kontra illegal nga droga. That is correct, Sir Paul, no? Dapat ang tagsa ka kapulisan naton, especially ang nag-operate sa illegal nga droga, dapat may moral ascendancy. Aha. Sir, sa gihapon no may kantanan sa illegal nga droga. Na-observe naton sir kundi kita magsala ang instruksyon ni Governor Toto Defensor sa courtesy call ngati ang tutukan gid is ang lapta sang illegal nga droga. Kag sa na-observe naton sir mas nagdamo pagid ang dakop ninyo subong sir no first 2 months pa lang pero nakita naton nga dako na ang nakumpiska ninyo nga illegal nga droga. Sir, sa karon anong sitwasyon sang probinsya kon illegal nga droga ang pag-istoryahan?
Yes, no, una kung ang taon naton sa aton subong na nakuha from January 1 to February 24, 2026 sa pagkabilugan may arat na kita nga natigayon nga 68 ka mga anti-drug operation kag under sa 68 no nga operasyon naton Sir Paul may arat kita ka mga individual nga nagradakpan niya nag-abot sa 90. Kag upod na diri no ang 40 ka ginakabig naton nga mga high value individual. Kag with regard naman sa aton sini nga confiscation nakatigayon kita nga makakuha sa almost 10 kilos na nga illegal nga droga, particularly ang shabu, amo gid ang pinakadamo nato niya mga na-confiscate, no? 9.8 or 9,877 grams to be exact, no? Kag may ari ning value 64,870 ang natigayo naton sini nga natigayo or nakuha naton nga illegal nga droga. So, makita na doon nga nagalakat ang panahon no ka makita natin nga nagaaktibo dugang ang aton sini nga mga pumuluyo no sa pagbulig sa pagtapna sang paglaktas ng illegal nga droga kay ang initanan way nato matigayon kun hindi tungod sa mga reliable information naging share no sa aton sini nga mga member of the community kay sila ni mismong nakakita nakabalo ko na nung nagkakatabo sa ila sining doog. Kasi tungod nga ginapalabot nila ini sa aton sa pulisan, so natigayon naton ini dayon nga na-operate kag nga kuha, no, na confiscate naton. Kag napungga naton ang paglaktayo ko di madyan nga ang almost 10 kilos nga illegal nga droga kung ay naton ni Sir Paul nga nakuha, sobra kadamo ang mga pwede gid sini nga nahalitan. Ano yung natin may baluan, sir? Asod-asod man ang pagpanakop, ang mga operation, damo ng nadakpan, pero ti duway nagahubaser raw, doon nagadamo pag ang inyo nga dakop. Kung lantawon nga ni sir, way pa 2 ka bulan, more or less 65 million na nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiska sang Ilonggo Cups. Yes, no, una, kita naton nga because of siguro ang isa diri since nga wala bala Sir Paul sang may nagkakapot nga mga grupo or organisado nga grupo diri so ang iban since nga nakita naman naton nga very lucrative din nga negosyo so nagabaka sakali kag kung nakita naton no ang isa gid diri ka mga nagaklalakpan na doon, ang iba nahalin mismo sa sulod. So, meaning, dito sa sulod, siguro, nakita man nila dito ang mga contact nila. That is why nga pagwa nila, ang iban, wala sang obra nga makitaan dayon, kahit alin sila sa sulod, ang iba nagasugal para nga magbaligya sang legal nga droga, since ka may ara man sila dito nga contact na. Pag nabalaan nila, kung sino ilang mga tao nga pag supply sang illegal nga droga baka good. Okay. Dahil lang. Utod si Sir Out. Dahil lang. 22 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Balikan ta si Lieutenant Colonel Aranyo. Kay kung na-observe sang aton nga mga kauturan na may pa 2 ka bulan pero madamo-damo na nga bulto sang shabu ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office. 90 na ang nagkaladakpan nga mga drogista sa probinsya sang Iloilo. Okay, nagapanumbalik sa piyak nga linya si Colonel Aranyo, sir. Yes, Sir Paul, no. Again, ang nakita naton dari nga mga rason kahit kung makita naton bala sa mga background or mga dari profile sang mga nagkaladakpan, ang iban dari is may mga dati naman nga daan nga na dakpan man or na priso, no, sa nadakpan mostly sa ilan naman dari is a violation
is the same, no? A violation of 9165. So, ang isa dari ka nakita naton kay ang iban dari pagwa, no? Wala sila sang obra. Kag pinakakita sila dito wal nga dito sila sa sulod sa prisuan, kakita dira sila o nakakilala sila dito kung sino ang mga pwede nilang kontakon. Kag of course, nakita man nila diri ang kadako, no? Kag ginansya. Kung magbaligya sang illegal nga droga, that is why nga tungod sila nga sitwasyon, ang iba nagasugal. Plus nga, ang iba naman diri nakita nato, nagagamit man mismo kay illegal nga droga. Te kung landaw naton, sa mga nagagamit, nakalibre na sila, may ginansya pa. Doon mo nang mga nakita naton yung mga rason. But ang pina naman diri ka nakita naton, nga bintahan naton, kay ang tao, nag-aaktibo sa pagpartisipar. So, amining aton gid nga ano naman, no, nga nakita nga mga advantage naton. That is why nga ang aton nga mga operasyon asod-asod kay sige-sige ang pagsulod sini sa mga reliable information. How about, sir, sa mga barangay kapitan, may mga tanod abi nga madakpan, SK chairman, anong masiling sini, sir, sang IPPO? Yes. Actually, kung ang taon naton, wala man sang iba. Okay. Ang rason halos, no, kay kung makita naton ang mga barangay officials naton, like abi sa mga gintalikdan, no, pila naka or may ara na magitang duwa ka punong barangay sa subong lang abundan niya nadakpan, may isa pagid ka SK chairman. Ang nakita naton diri kay sila mismo nagagamit. So kahit pinakita mo natin kung ano kamahal ang illegal drugs. As I said, while ago, Sir Paul, no? Yes, ang sir. iban, tungod nga ang nagabaligya, kaya nagagamit sila, kaya gusto nila nga malibre ang ila sining paggamit ng illegal nga duga. At the same time, makakita sila sa duga nga income. That is why nga, sabi nila siguro, nga ang ila position, pwede nila magamit as cover story, nga hindi sila madakpan. But, because nga very active ang ato niya pumuluyo, that is why nga gaka-monitor sila dayon. Nadumduman ko ni, sir, sang courtesy call ni Colonel Bayani Razalan, no? Mga personnel pagid sang IPPO sa kay Governor Toto Defensor, ginpamangkot ni si Colonel Razalan, si PD, kung may mga barangay officials pa nga na monitor kagti ang siling nga gani isang time nga to magulat lang kamo, bantay-bantay lang kamo kay may mga madakpan kagti amo na ni, no, sige-sige sa gihapon kay abi naton last year naguntat na kay siyempre nadakpan na, pero may mga ara pagid nga nagapangisog, no, sugal pa gani sa na-mention mo, sir, no, nagasugal para nga makaganar sang para sa ila vices kag sa ilaman nga makaguluginan siya sila. That is correct, Sir Paul, na maganda ng naton. Ang mga aton ini subong nga mga latest na mga accomplishments, especially nga mga pag-aresto naton, pagkadakop naton sa mga elected officials naton, particularly, no, mga nagligad po ng barangay. Amo na yung mga resulta pangin siling ni Police Colonel Bayani Razalan, nga madamo pa kita sa mga na-monitor. Kasi ang ibang dira, no, this will serve as stern warning nga mga nagagamit pa, no, barangay officials ka man or anumang position mo. Mas maayo nga sa subong plan doon, untatin nyo na samtang may panahon pa kamo. Kaya kung hindi, no, the same fate will happen, mag-stay sila or mag-spend sila sang kabuhi nila sa sulod sa presuhan. Okay. Lastly, Colonel Aranyo, sir, ang imong mensahe panawagan sa publiko. Padayon kita, Sir Paul, nga nagapilar sa aton sa mga pumulo sa ila sa nga padayon sa suportang bulig pagi sa pag-provide, no, sa mga reliable information sa aton sa nga kapulisan. Padayon kita nga magbuligay para nga mapasiguro naton, mamintinar naton ang kalinong kagataway sa aton sini nga pinalangga ka probinsya ng mga padayon ang aton sini nga pag-asenso. Good afternoon. Madamugid nga salamat, Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Patian si Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sa PR ukon Iloilo Police Provincial Office.
mo manggali no ang na-monitor sang IPPO nga ti ining mga involved bala ban sa ila nagagamit at the same time nagaduso para masustain ang vices nila, nagabaligya sila kag ti may guluginan siya pa. Pero may ara pare kani kita nga nakita sa social media bala nga ti gina emphasize niya nga ang problema kuno sang illegal nga droga halin sa kaimulon. Amo na nga ting iban nga mga tatay itong ginmension niya. Ang pare bala si Father Flavi ang naghambal nga ti ang iban sa ila gabaligya kuno makaginan siya kuno 50-50 ni kuno yung magpati 50-50 lang ginansyahon mo da. Amo na kuno ginapang sustiner nila sa pamilya nila. Wala man sila nagagamit kuno, nagabaligya lang sila. Pero ti kun amo nang imo rason, ako yaga disagree ko na yan sa pare nga na. Kay kadamo sang paagi para nga maghimakas ka. Hindi nga tungod sa kaimulon nag-engage ang mga iba naton nga kauturan sa pagbaligya sang illegal nga droga. Pero ti ang pamangkot na naman, damo man mga imol nga ti nagahimakas. Amo na blang hinambal nila nga ti nagatrabaho sang patas. Ti nga hindi naton ina mahimo. Nga ang ginahimo naton ina nga rason nga ti mabaligya ko kay kulang gid. Madesisyon kita nga mag-engage kita sa illegal nga droga para nga may pang-sustiner kita sa aton pamilya. Pero ting ang una gid sina nga pamangkot nga nga nag-put up nga nagpamana ikaw ro nangasawa ikaw. Pati kulang manggaling imo nga preparasyon abi. Di ba? Kulang ang imo nga plano sa pagpangabuhi. Tapos sa ulihi madesisyon kaya nga mabaligya ko kay para nga muning isustiner ko sa akon pamilya. Pero ti ang pamangkot sina asasan o gid na. Asasan o ina. Kay madakpan ka man sa gihapon. Dibla? Hindi na yang asasan o hindi ka mamonitor. Ngati subong kada lugar mainit gidya ang tawo sa illegal nga droga. Sigurado kay may makanta gidya sa imo. Amo na ang gina-explain ni Colonel Aranyo nga damo gidyang nagapalabot sang impormasyon. Kita nyo man ang dinakpanay, may SK chairman, nautro man ng chairman ganiyo. Imbes nga ikaw ang leader dira sang kabataan, ikaw yung nagpanguna dira sa illegal nga droga. Kaya mo na gani, i-check ta no, ining hambal blasang pare gani. Si Father si Flavi. Si Father Flavi. Ti naghambal nga ti amuning rason nga ti damo ang pagbaligya sang droga. Munang rason nga ti damo ang imol. Bangod sang kaimulon amuning nga nagabaligya ang ban sila are-are. Ang pagbebenta ng droga hindi talaga usaping pang drug addict. Usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak. At kung amo gali na, kung amo na yung panimuot, ti dapat kutungod imol ka ti mabaligya ko anay mabaligya ko anay para nga may pang-sustiner ko sa edukasyon sa akong bata. Ti ang dapat sina, way ka anay nagpamilya, hindi ka malang kasarang. Diba? Diba? Kung pigaw, hina-hina ang plano mo sa pagpamilya, hindi ka na lang anay magpamilya. Diba? Kaya nga, ang masuffer ang imo kabataan. Amugi din na yung una. Kung madakpan ka sa drug bust, kaluluoy ang imo kabataan. Kaya ang nanay o kung tatay, maninguha ginaya. Pero ang kabataan, amo ginaya ang maapektuhan kung mawadaan sila sang tatay o kung nanay nga giya sa ila sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi. Kung pila kada ka tuig nga mapreso. Kung tatay abing nadakpan sa drug bust
Wala sang father figure ang pamilya. Amo na kadamo ang problema. Once nga nagsulod ka sa illegal nga droga. Hindi nga wala man nagambal si Pads nga nangin solusyon ina no. Pero para sa iya amo ning rason nga ang which is sakto man no. Tungod sa kaimulon nag-engage sila sa illegal nga droga. Pero para sa aton hindi niya himuon nga rason para nga mag-engage ka sa illegal nga droga. Ang kaimulon dapat magserbi nga motivation sa aton mga kauturan nga hindi pag hindi ka mo mag-give up sa inyong handom padayon sa paghimakas kag siyempre hugot gid nga pagpangamuyo. May mga times nga feeling mo blado wala ka na gid sang dalaganan. May times nga do mahambal ka bla nga hindi na gid ko kagwanta. Hugtan nyo pag idang pangamuyo. Mo na ginatawag nga ask and you will be given. Munang tandaan gid sang aton nga mga pinalangga nga tagpalamati na hindi niya solusyon ang illegal nga droga, duga nga problema ina. Kung nadumduman sang aton mga tagpalamati, pila man ka beses nga may mga sang una no na dulman na interview naton kag tagpila ka tuig nila nga ginaantos ang drug addiction. Pila ka tuig nga naguntat sila, nagbalik naman kay may pressure sa barkada, na-relapse sila. Pero nag-abot gid ang time nga nagambal sila nga hindi nagid ko yung magbalik. Sikwayon ko na gid ang illegal nga droga. Kag sila subong ang na nagaserbi man nga mga advocates sang PDEA kung may mga symposium sila sa kabarangayan. Trenta'y 5 minutos makaligad sa takna alas 2 sa hapon dugang ang mga balita sa pagwalik sang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meaning
meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 48 minutos, magalikan sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Man.
Mga kabiyanan, ang top 9 most wanted sa probinsya sa Aklan na dakpan sa kaso niya sining homicide. Gintingob nga puwersa sang Ibahay Municipal Police Station, Second Aklan Provincial Mobile Force Company Regional Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team Aklan kag Aklan Trackers Team ang nag-aresto sa suspect. Ang suspect amo ni si alias Nico, 56 years old kag taga Ibahay. Ang kaso ni alias Nico, homicide ini siya under Article 249 of the Revised Penal Code. Kasi padayon ang Police Regional Office 6 no sa paglagas sining mga involved sa nagkalain-lain nga krimen. 49 minutos magaligid sa takna ang 2:00 sa hapon. Sa bahay naman sang Zone 3 Barangay Villa Anita na dakpan sang mga operatiba sang Iloilo City Police Office ang 4 ka high-value individual na kumpiska sa ilang 85 grams sang suspected shabu with a standard drug price nga 578,000 pesos. Ang mga nadakpan sa day alias Ryan, alias Mary, alias Melchor, kag alias Benji, tanan residente sa Barangay Villa Anita City proper, Iloilo City. 85 grams kung ma-dispose ini may siguro may 200 tub 300 kaya bala mong 1 ka gramo .1 magpulo ang magagamit times mo sa 85 grams, so madamo-damo mga kabyanan ang madalman sini kung wala nadakpan. So sa gihapon no, relentless ang operasyon sang kapulisan diri sa Western Visayas. Klarong mensahe nga padayon ang paglagas sa sining mga high value individuals kag street level pushers kusang illegal nga droga nagaguba sang kabuhi pamilya kag mga komunidad. Pinagi sa sustained operations kag strong intelligence kag suporta sa pumuluyo wala gid sang lugar ang mga drug personalities nga magpanago sa Western Visayas. 51 minutos makaligid sa takna ang 2:00 sa hapon ang iban pagin nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louis Kaypang sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo